Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. May bisita po tayo ngayon, si Ma'am Joanne from Kataran, Cagayan. Magandang umaga po, Ma'am. Salamat po dahil nakapasyal po kayo sa iglesia ng ating Panginoon sa Carig, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pinakadakilang pag-ibig, no? Ang pinakadakilang pag-ibig, no? Ang sabi po ng ating Panginoon, mga ginigiliw, the greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. Ang pinakadakilang pag-ibig na dapat po nating taglayin, mga ginigiliw, ay yung ialay mo ang iyong buhay para sa iyong mga kaibigan. Ang salitang ito ay nanggaling po mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ang pinakadakilang pag-ibig na dapat po nating taglayin. Ang isang pinakamagandang halimbawa na nag-alay ng kanyang buhay, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nung siya po ay nabayubay sa krus, hindi po niya pinili ang kanyang mga kaibigan, yung mga sumusunod sa kanya, yung mga sumasampalataya sa kanya, mga ginigiliw, kundi ipinaranas niya ang kanyang pagmamahal, mga ginigiliw. Pati yung, nang tungpa kanya na? Yung sumampal sa kanya, yung dumura sa kanya, yung nagkanulo sa kanya, yung mga nagpapako sa kanya sa krus, mga ginigiliw. Nung siya ay nabayubay sa krus, mga ginigiliw, patuloy pa rin siyang humihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sino kaya ang may kakayanan na ialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan? Yung ibibigay mo, yung buhay mo para sa isang tao. Di ba? Opo. Diyos lang ang nakakagawa nito. Pero sinasabi po ito sa atin ng ating Panginoon na dapat po nating taglayin ang pag-ibig na ito, na dapat po nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kaibigan, mga ginigiliw. Subalit, pinipili lang ba natin kung sino ang ating mamahalin? No? Pinipili lang ba natin ang mga taong yung kayang magbigay in reciprocality, kaya po nilang bayaran kung ano yung ginawa po natin sa kanila? Yung tinutulungan lang ba natin, minamahal natin yung mga kamag-anak natin? Or yung mga taong kayang magsukli ng ginawa po nating kabutihan, mga ginigiliw? Opo. Ang ating Panginoon, hindi niya pinili kung sino ang kanyang minahal. Hindi po. Makasalanan man tayo, marumi man tayo, mga ginigiliw, ipinagpatuloy pa rin tayong ipinanalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama nung siya ay nabayubay sa krus. That is the greatest love. Yun ang pinakadakilang pag-ibig na dapat po nating taglayin, mga ginigiliw. Kaya sinabi niya, the greatest love you can offer to your friend is to offer your life for them. If you are doing this, pag ginagawa mo ito, you are my friend. Kaibigan kita, sabi po ng Panginoon. Tatawagin daw po tayong kaibigan ng Panginoon kung tataglayin po natin yung pag-ibig, iaalay po natin ang ating buhay
para sa ating kapwa, mga ginigiliw, na wala po tayong pinipiling minamahal. Mga ginigiliw, hindi lang yung mga kayang sumukli sa atin, kundi mamahalin natin kahit yung mga kaaway natin, dahil yun mismo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya sinabi niya, I will no longer call you my servant any longer. Hindi na kita tatawaging abang lingkod, sabi niya, because the servant does not know his master is doing. Kasi hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng kanyang master. Hindi niya alam. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, gusto niyang magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Gusto niya pong magkaroon po tayo ng ugnayan sa Kanya. Marami ang naghahanap sa Panginoon. Mga ginigiliw, marami ang naghahanap sa Diyos. Pero wala silang contentment sa buhay. Hindi nila alam kung paano nila ito masusumpungan, mga ginigiliw. Kaya paulit-ulit ko pong ipinapangaral sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa salita na ito ng Panginoon sa buong mundo at sa buong Pilipinas, mga ginigiliw, upang malaman po nila kung saan nanggagaling ang pananampalataya. Kasi kung magtatanong ko sa isang tao, akala nila ang pananampalataya ay relihiyon. Hindi po. Dahil dalawang klase po ang relihiyon na binanggit po ng salita ng Panginoon dito. Kaya nga, nung pumunta po kami sa Ballesteros, tinatanong ko sila kung ano ang tamang relihiyon. Magbibigay ako 200, 300, hanggang 500, walang nakasagot. Ang dami nilang sinabi, lahat na yata ng klase ng relihiyon na banggit nila. Dalawang klase ang relihiyon na sinabi ng ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Yung relihiyon na isa na sinasabi sa Timoteo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the true religion. Yung pangalawang relihiyon sa James 1:27, yung pagtulong mo sa mga balo, sa mga mahihirap, yung pagkakaroon ng kapayapaan sa buhay sa isang pamilya, tumutulong ka sa mga taong walang-wala, walang makain, walang damit. You welcome the strangers to your home. You visit the sick in the hospital. Kung ginagawa mo yan, ikaw ang tunay na relihiyon. Hindi yung relihiyon ang makakapagligtas sa atin. Saniban mo man ang lahat ng relihiyon, wala ka pa rin kaligtasan. Gumawa ka man ng mabuti, magpakain ka, araw-araw. Tumutulong ka man sa mga mahihirap, wala ka pa rin kaligtasan hanggat hindi mo kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya walang silbi ang ginagawa po nating kabutihan kung wala po tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Inuulit ko ito, baka ang alam po natin, gumagawa ko ng mabuti, maliligtas ako. Hindi po. Dahil yung paggawa mo ng mabuti na walang kaakibat na pananampalataya, nagmamayabang ka lamang. Gusto mo lang itaas ang iyong sarili. Nagyayabang ka. Dahil pagdarating yung panahon na napasaktan mo ang isang tao na tinulungan mo, na pinakain mo ng igado o adobo, baka mas masaol pang sasabihin mo sa kanya pag napasaktan kanya, parang kumakain na aso yan, kunam tupay. Uri na minsan mo lang, naminduang nga pinakan, ibagam to nga isang taon mo na siyang pinakain. Kasi yung pagtulong mo, hindi iyon bunga ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung gumagawa ka ng kabutihan, tumutulong ka sa kapwa because of your faith, dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, saktan ka man ng maraming beses ng mga taong tinulungan mo, pinakain mo sa iyong palad, hindi ka maghihiganti, mga ginigiliw. Dahil lang yung pagtulong, yun ay bunga ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming tumutulong, pero meron silang motibo.
Lalo na pag malapit ang eleksyon, may motibo po ang mga yan. Nakalagay pa, nakasulat ang kanilang pangalan. Diba? Maraming tumutulong because they want prestige. They want honor. They want the place of honor because of appetite of ego. Diba? Nagdadala sila ng mga kamera. Nagse-selfie sila, mga ginigiliw. You are feeding your own ego. Hindi ang Diyos ang pinaparangalan mo, kundi you want the place of honor, gusto mo lang itaas ang iyong pangalan, gusto mong itaas ang iyong sarili. Alam niyo, sobra na po ang pagmamayabang ng isang tao because of the social media. Lampas langit ang pagmamayabang because of social media, mga ginigiliw. Pero, in reality, hindi mo nakikita kung yung pinopos nila ay totoo o hindi. May isang kakilala, no? Ang dami, pinost niya lahat yung mga kinakain niya, pinost niya yung bahay niya, yung sasakyan niya. Pero nung nagkasakit yung kapatid niya, hindi man lang siya nagbigay kahit konting tulong o konting pera para man lang maipagamot ang kanyang kapatid. So, fake news. Di ba? Opo. Bakit mo pinagmamayabang ang mga bagay na yun? Amo kayang atagdaran, hindi mo pa kayang payuan ang mga ginagawa mong yun. Di ba? Kaya kapag ikaw ay tumutulong, mga ginigiliw, ang sabi niya po sa salita ng Panginoon, walang dapat nakakaalam. Even your right hand. Ang ibig sabihin ng pagtulong, mga ginigiliw, hindi dapat nalalaman kahit yung kanang kamay or kaliwang kamay. We help secretly. Tumutulong tayo na hindi alam, hindi nakikita ng ibang tao. Kung may nakakita man, hindi mo na problema yon. Hindi mo na problema yon. Pinost nila yon. Wala ka ng problema doon. Di ba? Wala ka ng problema doon. Because if you are doing that, you help people na hindi mo ginagamit ang iyong sarili mo upang magyabang, tatanggapin mo ang gantimpala ng Panginoon. You will receive your reward. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, na mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Opo. And that is the greatest love you can offer to your friends. Yung walang-wala ka na pero tumutulong ka pa rin. Opo. Hindi ka man lang gumagawa ng paraan. Di ba? Nagbibigay lang ka lang kung ano lang yung percentage ng pera mo. Alam mo yung babae na pumunta sa church, may mga tao, nagbibigay sila 10,000. Yun ang inuhuhulog nila sa mga tithes nila. Yun, kapiranggot lang ng kita ng kanilang negosyo. Pero yung isang babae na balo, yung naiwan na lang na sentimo ng kanyang, na yun na lang ang pag-asa niya para mabuhay sa araw na yun. Ibinigay niya yun para sa Panginoon. Ibinigay na niya ang kanyang kayamanan para sa Panginoon, mga ginigiliw. Opo. That is the greatest love. Yun ang pinakadakilang pagmamahal. Di ba? Kaya nga, I will no longer call you my servant any longer. Instead, I am going to call you my best friend forever, because a servant does not know his master is doing. Sabi niya po, mga ginikilig, sasabihin ko na the secret of my Father. I am going to reveal it to you, the secret of my Father. Sasabihin ko lahat ang sikreto ng aking Ama sa iyo, because we have already an intimate relationship with my Father. Sabi niya po, mga ginikilig.
Mamamatay ang isang tao na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. You are a murderer. Ang isang tao na hindi marunong magmahal sa kanyang kapwa, hindi siya nakakilala sa Diyos. Yun ang sinasabi niya po sa John, mga kinikili. Paano mo sasabihin na mahal mo ang isang tao? Paano mo sasabihin, I should say, na mahal mo ang Diyos kung kapwa mo na tao, nakikita mo literally hindi mo sila kayang mahalin? Diyos pa kaya na hindi nakikita? Di ba? Yung binigay ko na maraming halimbawa, punta ka sa Chowking, Jollibee, may mga nagtitinda ng mga panyo, nag-o-offer ng kanilang mga paninda. Ang gaganda ng sasakyan. Sir, bili ka na sir, pangkain lang. How? What is 50 pesos? 100 pesos? Kaya mong bumili ng 2 million na sasakyan, hindi mo kayang magbigay ng 100 pesos? Paano kung yun ang ginamit ng Panginoon para subukin yung pananampalataya mo sa ating Panginoon, mga ginigiliw? Yun ang sinabi ng Panginoon. What you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. Kung ano ang ginawa mo sa pinakamahirap mong kapwa, ginawa mo na rin ito sa akin, sabi ng Panginoon. And yet, napakasimpleng bagay, hindi natin kayang magbigay, hindi natin kayang tumulong, mga ginigiling. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pinili niya po ako, mga ginigiliw. Dati, no? Nakaimimo na nga tao. Sa totoo lang. Lalo na pag may bisita sa bahay, kailan sila uuwi ang mga ito? Sinasabi mo, sobra akong madamot noon kasi ganun ang ugali ng tatay ko. Naimot nga tao. Kaya na-transfer sa akin. Pero salamat nung nakakilala po ako sa Panginoon. Nagbago po yung prinsipyo ko. Na yung puso ko, pinalitan ng puso ng Panginoon. Yun ang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Magbabago ang prinsipyo mo sa buhay. Magbabago ang prinsipyo mo. Yung mata mo, hindi mo na yan mata. Yung puso mo, hindi mo na yan puso. Nakikita mo na, nagiging sensitive ka na sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pag dumadaan ka sa mga kalsada, nakikita mo yung mga nagbibitbit ng mga nagtitinda. Tawaran pa eh. Diba? Tawaran. Mapangka gumatang dihay. Dadakkel nga department store, gumatang ka tilibay. Sa mo matawaran di jay. Sa mo kaya nga tawaran di jay. 5,000 nga pantalon, eh jay. Gulay nga 50 pesos, tawaran pa iti 30. Hindi nagpapayaman ang mga taong yun. Hindi po sila nagpapayaman. Nagtatrabaho po sila pero para meron silang makain. Yun ang dakilang pag-ibig. Diba? Kaya sinabi ng ating Panginoon, I will no longer call you my servant any longer, because a servant does not know his master is doing. Instead, I am going to call you my best friend forever. Magiging kaibigan po tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Dahil meron na po tayong malalim na ugnayan at relasyon sa Kanya, mga ginigiliw. Diba? Dito ako magtatapos kasi alam niyo naman na mag-share pa si Pastora.
Sabi niya po dito, sa 1 John 3:14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig, ang hindi nagmamahal, ay nananatili sa kamatayan. Kung hindi ka raw nagmamahal sa iyong kapwa, nananatili ka pa rin sa kamatayan. Ano yung kamatayan na sinasabi? Impyerno. Kaya nga, that is the summary of the Bible. Ito ang summary nito. It summarizes into 4 letters. Word. It is summarized into 1 word, love. Nasa Galatians po yon, na ang buod ng salita ng Panginoon ay natutupad lamang sa isang pangungusap. Yun ang utos ng pag-ibig. Because Jesus Christ is the love of God. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ehemplo ng pag-ibig. He is the love of God. He is the mercy of God. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang awa at grasya ng Panginoon. Ang nakikinabang lamang ng grasya at awa na ito, mararanasan mo lamang ang awa at grasya ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya at kikilalanin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Mamamatay tao ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. Dito ako magtatapos. Magmahalan kayo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Love one another. Kapag may nakakita sa inyo na kayo ay nagmamahalan, sasabihin nila, kayo ay alagad ko. Magandang umaga po. I hope you are being inspired and encouraged sa salita ng Panginoon. At sa lahat po ng sumusunod sa gawain na ito ng Panginoon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga ginigiliw, pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. God bless everyone. God bless po. I love you with the love of the Lord.